Habang naglalaro nga ako dito ng MLS, sunod-sunod yung notification na lumalabas sa cellphone ko. Ang dami nga nagtatanong kung ano daw ginawa ko dun sa mga isdang pinadala sa akin, kung iniluto ko daw or inalagaan. Hindi ko pa nga ito nailuluto kasi iniisip ko kung ano nga ba yung magandang luto para sa mga isdang to, kung paksiw ba o iprito ko na lang. Naubusan na rin kasi ako ng sardinas na ulam ko. Hindi ko nga alam kung ano bang gagawin ko dito sa mga isdang to, kaya naman chinek ko dito yung cellphone ko para alamin kung ano nga bang gusto ng taong bayan gawin sa mga isdang to. Nabasa ko nga dito na alagaan ko na lang at mukhang tama naman yung suggestion niya. Alas 2 nga ng hapon at naisipan ko mag-joyride dito para maghanap ng aquarium na lalagyan ng isda. Sa akin ng pagbiyahe dadaanan ko pa tong sunog dito. Maya-maya nga rin nakarating na ako dito sa pet shop. Agad ko nga hinanap dito yung mga tinda nilang aquarium. Pagpasok ko pa nga lang nakita ko na tong mga tinda nilang aquarium. Nakita ko rin dito yung mga tinda nilang ibon at mga kulungan. Sobrang dami nga nilang tinda dito. Pati dito sa likod ko nakita ko yung mga tinda nilang isda. Parang ang sarap nitong gawing torta. Tinuro na nga sa akin ni kuya dito yung iba pa nilang tindang aquarium. Ngunit pagpunta ko nga dito agad na inagaw ng mga halaman to yung attention ko. Sobrang ganda nilang tindan sa tubig, parang buhay na buhay yung aquarium dito kapag may mga halaman. Namili na nga ako ng mga halaman dito na bibilin ko kasi mas gusto ko talagang magtanim ng halaman sa tubig kaysa mag-alaga ng isda. Ipapaksiw ko na nga sana yung mga isdang yon, kaso nga lang sabi nyo alagaan ko. Hindi nga lang pala mga isdang tinda nila dito, mayroon din sila tinda dito mga rabbit. Pagtitingin ko nga ng mga isda dito, may nakita kong parang masarap iihaw. Grabe ang lalaki, parang masarap din silang sabawan. Meron nga din dito maliliit na parang masarap lagyan ng itlog at harina tapos ipiprito. Masyado na nga akong natatakam at nag-iisip kung ano bang magandang luto doon sa mga isdang yon, kaya naman bumalik ako dito sa mga tindang halaman. Tinuro ko lang kay kuya dito yung mga bibilin ko at ayan, inilagay niya na sa plastic. Bumili din pala ako ng bato dito at pinatimbang ko na kay kuya. Eto nga, 70 pesos, binigyan niya ako ng discount. Nagtanong ako kay kuya kung may tinda ba silang suso para kapag nagkalumot yung aquarium na gagawin ko, kakainin ng suso yung mga lumot. Eto nga, may kinuha si kuya dito na suso at bibigay niya na lang daw sa akin. Bale, eto na nga pala yung binili kong aquarium, maliit lang kasi yung isda. Tapos mga halaman, lupa at bato. Wala nga silang stock ng maliit na ilaw para dun sa aquarium, kaya naman naganap ako ng iba pang pet shop. Sa akin ng paghahanap dito ako napadpad sa pet shop na to. Madami nga din sila tindang isda dito, pati rin yung mga halaman. Sa akin ng paglilibot may nakita ko ditong betta fish na parang kulay neon. May nakita nga din ako dito mga dilis na parang ang sarap itorta. Wala nga din silang stock ng maliit na ilaw para sa aquarium, kaya naman dito umuwi na lang ako. Traffic nga dito sa bahaging to, paano ba naman di pa rin tapos yung sunog? Guys, ito na yung pinamili ko guys. Ganito kalaking aquarium guys, ayan. 2.5 lang to guys, hindi to masyadong malaki. Yan, 2.5 lang to. Tapos ito guys, may binigay sa akin suso. Ayan ang suso. Kasi guys, nagtatanong ako kung may tinda ba silang suso. Tapos itong isa na lang yung natitira. Tapos, ito guys aqua plant. Mga halaman to guys, yan. Halaman siya sa tubig, ayan yan. Tapos, ano ba? May kasamang takip guys. May kasamang takip yung binili kong aquarium nito. Hindi siyang, yan. Tapos ito guys, bumili ako ng bato. Ayan pati bato. Yan, binili ko to guys. Tapos, etong lupa. Guys, ito. Ito yung lupa, yung binili ko.